Hey, what's up mga ka-videos PH? Ito ang trending ngayon sa social media na si Bong Navarro and Denise Cornejo. Ilang dekada na rin ang binilang ang kasong ito bago hatulan ng guilty sina Cedric Lee at Denise Cornejo at ibang dalawa pang kasama nila sa pambubugbog kay Bong Navarro. Isang dekada din ang labanan sa korte ng dalawang kampo. Nagsimula ito sa reklamong at attempted rape na inihain ni Denise Cornejo kay Bong Navarro. Nagugat ito sa panggagahasa ni Bong Navarro kay Denise Cornejo noong January 17, 2014. 5 araw katapos niyan sinubukan ulit siyang gahasain ni Bong. Noong January 28, 2014. Naghain din ng reklamo ang kampo nila Bong Navarro laban sa kampo nila Denise Cornejo at Cedric Lee. Naghain ng reklamo ang NBI sa Dodge laban Denise Cornejo at Cedric Lee at iba pa. Dahil sa pambubugbog nila kay Bong sa kondo ni Denise Cornejo. Kaya naman sinampan sila ni Bong at abogado ni Bong ng illegal detention and serious physical injury non-available offense. Noong panahon na iyon ay nasa ospital si Bong Navarro bagbog sarado sa grupo nila Cedric Lee at itinanggi ng actor-host sa si Bong Navarro ang kasong panre-rape kay Denise Cornejo. April 14, 2014 ibinasura ng DOJ ang kasong rape laban kay Bong. Malabo daw mangyari ang mga sinasabi ni Denise labang ibang sa parehong desisyon na kitaan din ng probable cause na i-invite ng korte sina Denise, Cedric at iba pa. Sa parehong buwan nahuli din si Cedric Lee at iba pang kasamahan sa kasong illegal detention at iba pang kasamahan sa kasong illegal detention. May 5, 2014 sumuko din si Denise Cornejo sa awtoridad sa parehong kaso. September 2014 nakalaya din sina Cedric Lee at iba pa matapos makapagpiyansa. July 27, 2018. 4 na taon nang nakalipas ng hatyulang guilty tagig MTC si Denise Cornejo at Cedric Lee sa kasong grave cursion na isirampa ni Bong Navarro. 2018 and 2019. Naghain ng resolusyon ang DOJ para pagtingin ng pagbasura sa isinampang kaso ni Denise. July 21, 2022 pinaliktad naman ito ng Court of Appeals kasabayan iyan inatasan si ang Taguig City Prosecutor na mag-ahin ng rape at acts lasciviousness laban kay Bong. September 19, 2022 sumuko si Bong sa NBI matapos maglabas ang arrest warrant laban sa kanya at December 6, 2022 pansamantala nakalaya si Bong matapos payagan makapagpiyansa ng 1 milyon piso. February 8, 2023 ibinasura ng Supreme Court ang kasong rape at acts lasciviousness laban kay Bong. May pagkakaiba daw kasi ang mga pahayag ni Denise sa mga sinumpa niyang kaso laban sa aktor. Ngayon naman hinato lang guilty si Denise Cornejo at Cedric Lee sa kasong illegal detention of ransom. At yun lang po ang ating Mixing Kwento. Please subscribe.